mga machines. Okay? So, padayon kita mga turan. Okay? So, gintagaan sila sa Diyos sang 1 year grace period mga turan to repent, to change their mind, to change their belief. No? Nga dapat tani magtuo na sila nga si Kristo nga ilagin patay, ilagin crucified, mga katuran, amuyad tong ilang misaya, amuyad tong ilang manluluwas, amuyad tong ilang gid promise nga mag-aabot nga misaya nila, apa mga katuran, anong natabo mga katuran, ginbato nila si Stephen. They hardened their hearts, mga katuran. Why nila gin-reject nila si Kristo? Kag during the time pag bato nila kay Stephen, mga katuran, not Philip, mga katuran, Stephen, that was their fall. No? That was their fall, mga katuran. Kag anong siling dira in Romans chapter 11, Romans chapter 11 verse 11, mga katuran. Siling niya dira. So, sila nga time sa Acts chapter 7. Siling diri ni Paul. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. Mga katuran, sadto sa cross, mga katuran, na stumble sila. Yang ila nagapakilala nga mangin Savior nila, Messiah nila, apang ginlansang lang sa cross, so na-stumble sila dito, mga katuran. Sila, God forbid, but rather through their fall, during their fall, sang mga Hudiyo sa Acts chapter 7, mga katuran, ano sila niya dira? Salvation is come to the Gentiles. Mga katuran, John chapter 4 verse 22, sa hambal ni Kristo, salvation is for the Jews, but sang time na mga katuran, nga gin-reject nila si Kristo sa time ni Stephen, mga katuran, that was the work of the Holy Spirit through Stephen, mga katuran. Still, they rejected Jesus Christ. That was their fall, mga katuran. Then, ano sila ni Paul, mga katuran? Salvation is come unto the Gentiles. Mga katuran, dira pa lang ang mga hintil maluwas sang gin-reject na mga katuran sang mga Hudiyo due after sang 1 year grace period nga ginhatag sa ila from Acts 1 up to Acts chapter 7, mga katuran. That was their fall. Dira pa lang ang mga Gentiles nagsugod makaangkon sang kaluwasan because of their fall, salvation comes to the Gentiles. Mga katuran, hindi ba na klaro na sa time pass, way gid taya kaluwasan, way talabot sa ministry ni Jesus Christ? Nga idasok tatong aton kaugalingon, mga katuran, makahuluya, ipilit naton aton kaugalingon dito. Halimbawa, bala mga katuran, makadto ka sa Palawan, kay nakuha ko to ang sulat ni Juan Santos nga may 20,000 naging padala sa iya tatay. Ako nga si Jumari Bardoquillo, kay nabasa ko to, makadto ko sa Palawan, maklaim ako, makahuluya para sa akon. Mahuyan ko to. Siling sa Palawan, din-ID mo, nga ikaw si Juan Santos. Why ko ipakita? Because hindi to akon, so amo man ang kahimtang naton subong nga mga hintil. Idasok tatong aton kaugalingon sa ministry ni Jesus Christ, sa iya earthly ministry, nga way tatulabot. Sige, tatukuha ang promises nga mga ginahambal niya nga para lang sa mga Hudiyo, hindi para aton. Mga kuturan, kung hindi ka balo mag-rightly divide, amo na ang waon mo tanan nga nakasulat sa Bible, ang kunon mo nga imo, pero hindi na siya paggali para sa imo. Sumahuyaan kita sila. Di ba? So,
Mauturan. Pastor, nga nakasiling ka nga 1 year period ina mauturan from Acts to chapter 7, Acts 1 to 7. Mauturan, there was a parable nga ginhambal sila ni Kristo kag sang Dios. Mauturan. Samtang si Kristo ara pa siya earthly ministry, mauturan. Open with me, mauturan. In the book of Luke chapter 13. Luke chapter 13. There was a parable nga nagahambal sining 1 year grace period, mauturan, from Acts chapter 1 to chapter 7, mauturan, nga ginhambal ni Kristo samtang sila nagaistorya na isang God the Father. Sila nga diri mauturan in verse 6. Luke chapter 13 verse 6, mauturan, sila nga diri, He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard. And he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, God, the Father, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree. Jesus Christ speaking, siling niya, behold, siling niya sa dresser, sa vineyard, sa God the Father, siling niya, behold, 3 na kakatuig, nagkari, seeking fruit of this fig tree. So mga turan, siling ni Jesus Christ, 3 na kakatuig nagkari, sa mga Hudiyo, fig tree, mga turan, represent the nation Israel. Sila niya, apang wala ako may makita nga prutas. Wala ako may makita nga bunga. Sila niya, and find none. Siling sang God the Father, the dresser of the vineyard, sila niya, cut it down. Niya, utdan na na. Niya, why camber it in the ground? Sabat-sabat lang na says, duta, ay mapamunga. Mauturan, listen to this, mauturan. Verse 8. And he answering said unto him. Sino nag-answer? Si Jesus Christ. Kag sino ginambalan niya? Ang dresser of the vineyard, God the Father. Siling niya, mauturan. It is Christ's prayer, mauturan siya. Let it alone this year. Amo ni mauturan. 1 year grace period. But sila ni Kristo, mauturan. Sila God the Father, nagkari ako sila sa Israel, 3 na ko katuig sa akong earthly ministry, kapamingita ako sang bunga sa nation Israel, apang wala gid ko may makita. Siling sa God Father, cut it down na lang. Putla na kay introduce na ang maybe sa mind sang God the Father, introduce ko na ang mystery program. Apang ano sila ni Kristo? Lord, let this year alone. Yeah. Ini na lang katuig, Lord. Isa na lang katuig, Lord. Sila niya, till I shall dig about it and dung it. Sila niya, kaya akon siya kutkutan, kag akon siya abunuhan. Autoran, truth is that He sent the Holy Spirit. The ministry of Holy Spirit, mauturan, started sa Pentecost. Mauturan, but still, they rejected Jesus Christ. Until Acts chapter 7, pagkaigo sang 1 year, mauturan. Pastor, paano ka makasiling? Nga ining Acts chapter 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, mauturan. Diyos, panadagyapon ang ginaistorya. Why pa na kaluwasan ang mga hintil? Mga turan, ari-ay. If you have a study Bible, mga turan, no? Makita natin nga, ang ministry ni Jesus Christ, mga turan, 3 katuig, no? Then, mga turan, nagsaka sa langit. Then, Acts chapter 1, mga turan, hasta Acts chapter 7, according sa study Bible mo, Turan, if you have, it is 1 year. So,
In Acts chapter 1, mga turan, sino ang ginaistorya dira? Basahon natin mga tukuran. Acts chapter 1, verse 6. Sino nga dire? When they were come together, they asked of him, saying, Thou at this time restore again the kingdom of Israel. Anong ginaistoryahan sa sininga time, mga turan? Kingdom to Israel. Way labot ang hintil, di ba, sa kingdom nga gin-promise ang Diyos kay Abraham. Physical kingdom nga gin-promise ang Diyos kay Abraham. Covenant ina sang Diyos sa kay Abraham. Outside kita ya sa covenant. So way tada ilabot. So ang ginaistoryahan sininga time, Jewish covenant kingdom. Mautoran. So sino nga dire? Now at this time, Acts chapter 2, mautoran, masiling ka sa Acts chapter 2. Basi may hintil na ang ginistoryahan. Mautoran, basaha ang Acts chapter 2. Ang Acts chapter 2, mautoran, verse 16, nagaistorya sa mga prophet. Prophet, mautoran. Sino ba mga propeta? Sino ba lang mga kaliwat? Mga Hudiyo. Sino yan mga turan? Verse 16. Sino yan dire? But this is that which was spoken by the prophet Joel. So, ano ko no? Prophet Joel, a Jewish mga turan. Ang si Prophet Joel nagahambal sa mga panahon nga matabo sa palaboton sa last days nga amoy ni mga turan diri sa chapter 17 nga ginhambal ni Paul mga turan. So sino niya diri sa verse 17. In verse 22 mga turan sila diri, Ye men of Israel. Sino ang ginadresan ni Peter mga turan? Sa pag-deliver niya sa iya speech, sa iya sermon mga turan. Ini nga sermon mga turan of Peter, he was indicting, mga katuran, sang Jewish people, sang nation Israel, who crucified and killed their own Messiah. That is why, mga katuran, in verse 38, mga katuran, in 37, namangkot sila, di anong himuon namon? Sila sa mga Hudiyo, kay Peter, anong himuon namon? Ginpatay gali namon ang amon Misaya. Sila ni Peter in verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized by water, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. Mga otoran ang tabla. Ang kaluwasan sa mga Hudiyo always to repent, to change their belief that Jesus Christ is their Messiah, and have them baptized with water so that their sins will be remitted, mga otoran. So, ang baptism, upod gid sa ila, kag dira sila mapatawad, mga otoran. Itwist naman naton Sing ganun ta naman ni karon nga, hindi why na dailabot ang baptism sa kaluwasan? Pero di ginakaklaro, mga otoran. Repent, maghinulsol, and be baptized. Repent, and be baptized, so that your sins will be forgiven. Will be remitted. Tapos ato naman na baguhon para lang mainsakto sa aton doktrina nga ang salvation is by faith alone. Ato naman baguhon. No, mga turan, hindi ta na ma-change nga kamatuoran. That is the truth of God in this dispensation, mga turan. Time pass nga ang kaluwasan sa mga Hudiyo, mga turan, kinahanglan mag-repent sila, mag-change ang ila pagtuo na si Kristo ila amutong ila Misaya, kag magpabaktay sila para ang ila sala kapasaylo. Upod gid ang baptismo. Meaning, ang baptism sa ilaya, upod sa ila kaluwasan. Apang, sa aton niya, why nailabot ang baptism? Because we are baptized by the Spirit into the body of Christ. No water baptism, mga kuturan. Naman, because
ara na tayo sa dispensasyon sang grasya. Iniya sa tong time pass pa. Mga turan, pastor ka manehan. Kung hindi ka kabalo mag-rightly divide, hindi mo gini magkuha. Kaya ang instruction sa gospel, Matthew, Luke, Mark, akoon mo nga imo, bisan para sa Hudiyo. Sa ilaya, sa mga Hudiyo, ang ilaya kaluwasan, repent and be baptized. Sila niya sa Mark, chapter 16, and thou shalt be saved. Acts chapter 2, verse 38, repent and be baptized for the remission of sins. Kita para nga makasulod kita dito sa ila program, makasulod kita dito sa time pass, aton tuison, singganon ta dayon aton kaugaling nga opinion, hindi away na dalabot ya ang baptize ya. Hindi ka kabalo magbasa, hindi ka kabalo magintindi, ngayon mo baguhon ang pulong sang Ginoo. Who are you, by the way, to change the Word of God? You don't have the right to change the Word of God. Read it and believe it as it is said by God, mga turan. You don't have the right to impose your own opinion. That is why you need to rightly divide. So that pag aboto ya kay Paul, masiling ka, ay ang kaluwasan by faith alone, salvation, ang baptism mo ay labot nga man. Amo na to yung kaluwasan sa but now, sa body ni Christ, nga sa diin way na Hudiyo, way hintil. Sa time pass, Hudiyo lang tanan, mga kauturan, way katulabot sa time pass. Okay? Kabay, mga kauturan, nga ito naintindihan, mga kauturan. In Acts chapter 3, di pastor sa Acts chapter 3, why pa daya Gentiles? Why pa makuturan sa Acts chapter 3? Still, ang ginaistoryahan dira makuturan, parte sa mga Hudiyo. Priority gihapon ng mga Hudiyo. Una gihapon ng mga Hudiyo. Why labot gihapon ng mga Hintil? Acts chapter 3 verse 24, makuturan, sila diri. Ye and all the prophets. Sino ni mga prophets, mga turan? Jewish prophets. That is why, mga turan, nagad ka ako nga propita ka. Hindi ka Yahudiyo, From Samuel and those that follow after, Acts chapter 3 verse 24, mga turan, sa inyong mga Bible, as many as have spoken have likewise foretold of these days. So it was foretold by the prophets from Samuel, and the prophets after Samuel, maturan, ginhambal man ini nga mga inadlaw. Ano ini mga inadlaw, maturan? Ining last days nga sa diin, maturan, igabubo ang bala ni Espiritu. Ye are the children of the prophets. Oh, Gentile. Mangkot ka Gentile, children ka sa prophet. Who was the writer of Acts? Luke was referring, mga turan, children of the prophets. The Jews, the Jewish people, mga turan, and of the covenant which God made with our fathers. Who are the fathers? Abraham, Isaac, Jacob, and David. They are the fathers of the Jewish people, Maturan. Not you, because you are a Gentile. And you are outside of the covenant of God with Israel. Nagadasok imo to yung kagalingon. Mahuyak ka. Diba? Sila niya, saying unto Abraham, sino ni si Abraham? Ginpili ni si Abraham. Ginpain siya sang Diyos. Ang iyang makaliwat, mga circumcision. Ikaw ya, ang circumcision. Nga idasok mo to imo kaugalingon. Sino nga dira? Makuturan lang to, bla. Makahuluya na yung nga butang. Nga ikaw nga way labot, idasok mo imo kaugalingon. Ito, bala. Subong balaga panghatag sang SAP sa COVID, ano ganina? Social Amelioration Program. Siling sa gobyerno at tong
may pensyon na sang SSS, why na da labot? So baka to ka man to imuya ka mangayo, mag-claim kahuluya, di ba? Kay why ka to labot? Siling dira, may mga anak sa abroad, mayong pangabuhi, hindi na ya why na labot. Di ba pila-pila ka man to sa barangay, kahuluya ka, di ba? Amo man ni, kaliwat ni Abraham, dira ang nakipag-covenant ang Diyos, dira ay ginhatag ang law, ginpili sila, ginpain sila, ikaw yung hintil, why kaya labot, malakadto ka to, kag ma-intra-intra ka. Si pabi. Labaw na mga kuturan, sila gani sa ilang nga time mismo, why sila labot? How much more kita nga ari sining time niya nga sa dispensation of grace? Idasok ta yung atong kagulingon dito sa time pass. Mga kuturan, may ara kaya para imo. This dispensation of grace, amo niyang para imo mga instruction. Amo niyang imo promises, mga kuturan. And this is much better because the promises of God for us, members of the body of Christ, are heavenly, mga kuturan. Because we are heaven bound. Amo nang aton place of abode, mga kuturan, langit, not on this earth. This earth, mga kuturan, was promised to the Jewish people, to the seed of Abraham. And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. Unto you first, God having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. So, sa diin ginpadala si Jesus, unto you first. Sang unang pagkarin ni Jesus, mga turan, ginpadala siya sa mga Hudiyo. Una, unto you first, God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. Who was he referring? Who was Luke was referring, mga turan? The Jewish people, not the Gentiles, mga turan. Chapter 4, mga turan. Pastor, why pagyapon labot ang hintil pagabot sa chapter 4? Yes. Why gyapon labot ang hintil, mga turan? Chapter 4, verse 6, mga turan. Dire. And Annas, the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem. Din sila nagtipon sa Jerusalem. Lugar ba lang sa mga hintil? Hindi. Sino ang ginmention diri mga tao? Annas, the high priest. High priest. May high priest ba lang nga Gentile? Wala. Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were the kindred of the high priest, were gathered together. And when they had set them in the midst, they asked, by what power and by what name have ye done this? This was Peter, mga turan. They were questioning Peter, mga turan, because of the miracles that Peter did, mga turan, with John. Pagkadto nila sa beautiful gate, mga turan, ano ganin natabo? Ang lupok dito, ginpatindog ni Peter, kag naglakat, naglumpag, leaping, mga turan, jumping, mga turan. So, yung patawag siya sa mga rulers of the Jews, members of the 70 Council of the Jewish Council, mga turan, the Supreme Court of Israel. He was questioned, but Peter, mga turan, defended himself, mga turan, by saying in verse 8, then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people of and elders of Israel. Who was he speaking? The people and elders of Israel. No
Gentiles, mga katuran. So, Acts chapter 4, Jews are still the priority. The middle wall of partition, mga katuran, still exists. The middle wall of partition that divides between the Jewish people and the Gentiles, mga katuran, still exists in this chapter, mga katuran. And it is still considered as time pass. Nga sa diin kita nga mga hintil, way labot sinang time pass, mga katuran. Acts chapter 5, verse 29. Sino nga diri, mga katuran? Acts chapter 5, verse 29. Sino nga diri? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Sina 30, the God of our fathers, who are the fathers? Abraham, Isaac, Jacob, David, raised up Jesus, whom you slew and hung on the tree. Him hath God exalted with his right hand, to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. To Israel. Priority Israel. Meaning, mga katuran, ang salvation during this time, in Acts chapter 5, is still for Israel. No Jew mentioned in this chapter, mga katuran. Kabay klaro sa atin, mga katuran. Chapter 6, mga katuran, the same. Acts chapter 6, verse 6 to 6, mga katuran. Chapter 6, verse 7, mga katuran, sino yan dire? And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. It's the end. In Jerusalem, sa mga Hudyo, and a great company of priests were obedient to the faith. During the time, even the priests, mga katuran, nagtuo, mga katuran. But in verse 11, sila niya dire, and they sobered men which said, we have heard him speak blasphemous words against Moses. Moses was mentioned, mga katuran, in this chapter, mga katuran, chapter 6. Still, the Jews is the priority. No Gentiles mentioned in this chapter. Chapter 7, mga katuran, verse 50 and 50 up to 53. Sige dire. Hath not my hand made all these things? Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. Mauturan Paul, Stephen, mauturan in his defense, mauturan. Sino mauturan? Si Stephen, tapos na siya wali, mauturan. Nagadipensya na siya sa kaugalingon, mauturan. Sino niya dire in verse 51, ye stiff-necked and uncircumcised in heart. Mauturan, the Jewish people, although they were circumcised in the flesh, but they were uncircumcised in the heart. And ears, ye do always resist the Holy Ghost. They resisted the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. So mga turan, mabasa natin sa king, sa prophets, mga turan, sa gospel, that these stiff-necked Jewish people, mga turan, always resisted God, resisted Jesus Christ, and now, mga katuran, in this chapter 7, mga katuran, they resisted the Holy Ghost. The final offer of God, mga katuran, for them to repent and believe their Messiah in this chapter, mga katuran. But they rejected still
Jesus Christ, mga turan. Then, mga turan, sila yan in verse 52, which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which showed before of the coming of Jesus, of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers. Who murdered Jesus Christ, mga turan? The Jews. They were the betrayers, mga turan. Yes, Jesus Christ was killed by the Roman Empire, but who actually murdered them, mga turan, are the Jews. They betrayed the just one, their Messiah. Then, mga turan, sinindira in verse 53, who have received the law by the disposition of angels, and ye have not kept it. Mga turan. In this chapter, mga turan, the Jewish council gnashed their teeth. They hated Stephen so much, mga turan, and the Lord Jesus Christ. They cannot accept that the one who they murdered, mga turan, on the tree, on the cross, was their Messiah. They cannot believe it, mga turan, and because of that, they gnashed their teeth, mga turan, sa kaakig, and they dragged Stephen, mga turan, outside the court, mga turan, and they stoned Stephen, mga turan. And by the time, mga turan, Paul, as a young student of Gamaliel, mga turan, watching while they persecuted, mga turan, Stephen. And we read, mga turan, that in that chapter 7, mga turan, that was God's final offer to them, mga turan, to believe and accept their Messiah. But they rejected. And because of that, mga turan, after the stoning of Stephen, that was their fall. That was their fall, mga turan. Acts chapter 7, mga turan, that was the fall of Israel, mga turan. Why na siya kinalain pa kay sa hintil? Hindi na siya pinili sa sininga time dispensation of grace, mga turan. Parehas na lang siya sang hintil, mga katuran, sa pananaw sang Diyos. That is why, mga katuran, sa sininga time, mga katuran, after sa Acts chapter 8, mga katuran, after, mga katuran, the fall of the Jewish people, the nation Israel, mga katuran, God, mga katuran, used Paul to persecute the church, mga katuran. And because of that persecution, mga katuran, the word of God in Acts chapter 1 verse 8, mga katuran, was fulfilled. Aman, ano balay ng award? Siling niya, you will be witnesses. Acts chapter 1 verse 8, siling niya, but ye shall receive power, and ye shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and at the uttermost part of the earth, of the world. Mga katuran. So that verse, mga katuran, was fulfilled in Acts chapter 8, mga katuran. Saul, because his name was Saul, mga katuran, hindi pa na-change ang iyang ngalan dira, mga katuran. He persecuted the church. So, mga katuran, the believers, mga katuran, nagpalalagyo ang iban pakadto sa Judea. Then, mga katuran, Philip, mga katuran, nagkadto sa Samaria, and that verse was fulfilled during the time. Then, mga katuran, pakita natin, mga katuran, sa Acts chapter 9, ginluwas ni Kristo si Saul, mga katuran. Mga katuran, in this chapter, Acts chapter 9, mga katuran,
Akon kamo basahan, mga kauturan. Nga in this chapter, Gentiles, mga kauturan, may ara na hope. Maluwas na ang mga Gentile, mga kauturan. Nga man, Acts chapter 9, mga kauturan. Dire, sa sining at chapter, mga kauturan, na mention na kung anong trabaho ni Paul, mga kauturan. Anong trabaho ni Saul. Makita natin, mga kauturan, nga in Acts chapter 9, sa early verses, mga kauturan, chapter 1 up to chapter 7, mga kauturan, makita natin ang encounter ni Jesus Christ kang ni Saul on his way to Damascus, mga kauturan. Then, mga kauturan, makita natin sa chapter 10, sa verse 10, mga kauturan, nga si Ananias, ginpakitaan sang vision, nga may ara sang tao nga nagapray dito sa balay ni Judas, kag ginapakadto siya dito ni Kristo, si Ananias, para nga maghatag sang kasanag sa mata ni Saul, nga nabulag sa tunga time, sa encounter nila ni Kristo. But si Ananias, nagabalibad patani, kay tungod nakabalo siya kung ano si Saul, ka-persecutor sa mga believers, apang mga kauturan, pamatiin ni in verse 15, mga kauturan. Jesus was speaking, mga kauturan, sila niya dire. But the Lord said unto him, unto Ananias, go thy way, for he is, sino ning he is? Si Saul. Sila ni Kristo, for he is a chosen vessel unto me. Ano ko si Saul? Para kay Kristo, chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles. Sino kuno ang din i-bear ni Paul ang ngalan ni Kristo before the Gentiles? This is the first mga kauturan, mention of the Gentiles, mga kauturan, nga ang Gentiles now, mga kauturan, gintagaan sang importante ni Kristo, nga sa panahon sang iya earthly ministry, mga kauturan, gintawag niya mga Gentiles dogs. In time past, outside of the covenant of promise, strangers from the Commonwealth of Israel. But now, sa siling nga chapter, mga kauturan, siling ni Kristo, nga nagsiling Gentiles, mga dog, siling niya, Gentiles, siling niya, to bear my name before the Gentiles, mga kauturan. Nakaangkon na sang pagka-importante ang hintil sa siling nga time. Kita nga mga hintil, mga kauturan. Ikaw nga hintil, nga nagadasok sa imo kagulingon dito sa time pass, nga way ka man tulabot sa sini nga time, mga kauturan. After Acts chapter 7, mga kauturan, after the full, mga kauturan, siling dira, mga kauturan, Romans 11:11, siling niya dira, because of their fall, the Jewish, the nation Israel, salvation comes to the Gentile. Siling ni Jesus, gamiton ko si Paul sa mga Gentile, siling niya pagid, kag sa mga hari, kag sa mga anak sang Israel. Because, mga kauturan, ang Batnaw program, mga kauturan, sa siling nga time, sa Batnaw, sa body ni Christ, mga kauturan, salvation is for the Jews and for the Gentiles. Sang time pass, for the Jewish people lamang. But in this mystery program that was revealed to Paul, mga kauturan, salvation is for the Jews and for the Greeks, for the rich and for the poor. Hamak mo na kay mga utod, mga abyan. Kung hindi ka balo mag-rightly divide, idasok mo itong kagulingon mo sa time pass nga way katulabot. Ari diyang aton ho sa Batnaw program, sa mystery, sa grace, in this dispensation of grace, ari ding aton instruction.
mga Hudiyo upod man diri. Kay way na diya pili, tanan niya Hudiyo kag Hintil maluwas na. So nakuha na naton mga kuturan. So next Friday, aton mga kuturan, pagkabasahon, pagatunan ang batnaw, ang time sang batnaw. Aton natunan nga ang time sang time pass, alin nila sa Genesis, time pass. Dito pag nag sugod ang wall partition, middle wall partition, mga kuturan, middle wall of partition sa Genesis chapter 12, hasta sa Acts chapter 7, mga kuturan. Ang priority, God was talking only to the Jewish people. But now, after Christ's death on the cross, after Christ's shedding of His blood on the cross, mga kuturan, we are brought by the blood. We were brought by the blood of Christ near to God, who was during the time pass was afar off, malayo sa Diyos, without God, without hope, without Christ, aliens, not included sa covenant sa Diyos. Mga kuturan, that is why in this dispensation of grace, hindi ka matingala. Why Paul said a person can be saved only by believing, by not saying anything, by not doing anything, a person can be saved. Because we are in this dispensation of grace, where God is only dispensing grace and not imputing sin, mga kuturan. Only grace. God is not dispensing wrath. Only grace. That is why, because san ano mo lang himo sala, way kapag yapon ginpatay sang Ginoo, san ano mo ka binutik, way pagyapon ginpatay. Mga kuturan, sa time pass, nagbinutig si Ananias kag si Sapphira, patay dayon. Pero ini dugay na binutig mo, buhi ka pagyapon. Ngaman, because God in this present dispensation of grace is only dispensing grace, mercy, hoping that a person will come to himself and believe the gospel of Jesus Christ. But, mga turan, in the ages to come, God will dispense His wrath, especially in the tribulation period, 7 years tribulation period. God will dispense wrath without grace, mga turan. Why na daya glass yan? Puro na daya grace. Because God cannot mix wrath with grace, mga turan, and grace. It cannot be mixed. So, mga kuturan, Acts chapter 9, verse 15, Jesus Christ mentioned Paul, that He will use Paul to bear His name to the Gentiles and also to the Jewish people. Galatians 3:28, mga kuturan. Galatians 3:28. Amo na niya karon, mga kuturan. Sige niya dire. Galatians 3:28. Sige niya dire. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Mga kuturan, in this period of time, mga kuturan, sa body ni Christ, there is no more middle wall of partition. Isa na lang ang Hudiyo, bond or free, Jew or Greek, kuturan, male or female, isa na lang sa body ni Christ. There is no more distinction. There is no more middle wall of partition. Because
mga turan. During Christ's shedding of His blood at Calvary, mga turan. During, in this chapter, mga turan, sa Acts 9, mga turan, God, after the fall of Jewish nation, mga turan, God abolished the middle wall of partition so that He can form the new creature, the body of Christ, wherein Jews and Gentiles are one. There is no more distinction. There is no more Jew, is no more a priority. But mga turan, Jew and Gentiles are the same in God's eye, mga turan. That is why, mga turan, in Acts chapter 10, during, mga turan, sang pag-save sang Ginoo kay Cornelius, Paul, mga turan, ginpakitaan nga itong mga higko nga mga sapat nagarepresent yan to sa mga tao nga mga hintil. Nga siling ni Paul, hindi ako mag-count silang mga sapat, kay way ako nag-count sa mga mahigko nga mga sapat. Apang ano siling San Jose, ya? Ang gintinluan ko na, referring sa mga Gentiles, hindi mo pagkabigon nga mga mahigko. Saan ina mga turan tabo? Acts chapter 10. After na sang fall sa mga Hudiyo, sa Acts chapter 7. Because sa sininga time, mga turan, ang hintil, pariho na lang sa mga Hudiyo. Ang Hudiyo, hindi na priority, pariho na lang sa mga hintil. Maluwas, pinaagi sa pagtuo, sang gospel sa sininga dispensation of grace. Acts, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Mga turan, amo ining new creature, amo ining gitawag nga body of Christ or BOC, that was first mentioned in Romans chapter 7 verse 4. Mga turan, ini mga turan nga body ni Christ nga gin-mention diri sa Romans chapter 7 verse 4, mga turan, wala ini ma-mention halin sa Genesis hasta sa Acts chapter 7, mga turan. Wala ini ma-mention, mga turan, sa halin sa Genesis hasta sa Gospel. Why ma-mention ang body ni Christ, mga turan? Apang, mga turan, diri sa Romans chapter 7 verse 4, diri una na-mention ang body ni Christ, mga turan. Sinabi, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ. This was the first mention of the body of Christ, that he shall be married to another. Mga turan, ini nga body ni Christ, naging mention diri, amo ini ang new creature. Kag ini nga new creature, mga turan, pagka ini nga body ni Christ, amo ini pagka-rapturon, mga turan, sa Thessalonians chapter 4. Kag pagkatapos ang rapture, mga turan, boom, another time will start, another dispensation will start, and that is ages to come. Naging mention ni Paul sa sa chapter 2 of Ephesians verse 7, mga turan. You see, mga turan, kung paano kaklaro ang Biblia, kung makabalo ka mag-rightly divide. Kung hindi ka makabalo mag-rightly divide, ang imo kaugalingon, idasok mo to sa gospel. Akon, ang ginhambal ni Kristo dito sa gospel, ginhambal niya na sa akon. Mga kuturan, tandaan dagid niya. Not all instruction sa Bible is to you. Like for example, the instruction of God to Noah to build an ark is not an instruction to you. That is why kagahimo arka, di ba? Kaya nga man, si Noah lang ito yung ginhambalan. Yung instructionan, hindi ikaw.
That principles, mga kauturan, nagapabilin. Galing kay man, gusto ta magbuhat sa mga ginhambal ni Kristo, kag hampak naton sa mga member ta subong, para magpanami-nami kita sang aton, itudlo sa ila. Ha? Labaw na sa giving, gusto tagid na. Pero mga kauturan, siling ni Kristo, kung makasala ka, tungkol sa imo kamot, utdon mo ng kamot mo. Ngaway mo man ginautod imo kamot kung Lord mo si Kristo. Because mga kauturan, the truth is that ang ginhambal dira ni Kristo hindi para sa aton. Hindi man para sa mga tao sa time ni Kristo. Wala man to nila ginutod ila yung kamot. Kundi nagahambal ina mga kauturan sa maabot nga panahon. Kaya kung imo lang basahon mga kauturan ang beatitude, blessed is the poor, for they will inherit the earth. Ano da mga kauturan ginhambal ni Kristo sa beatitude? Overview ina mga kauturan sang iya kingdom 1,000 reign sa kalibutan. Hindi na iya sadto nga panahon. Kung makasala imo mata, imo lukaton, tingaway man gilukat nila sadto ilang mata, nakasalaman to sila. Why taman ginalukat aton mata subong? Kay mga turan, hindi na aton instruction para na isa panahon sang 1,000 year reign ni Jesus Christ. Kuha natin mga turan, amo nang kaimportante nga makabalo kita mag-rightly divide. Meaning, that instruction telling us mga turan to cut our hand mga turan if we sin because of our hand mga turan is not to us. It's not for the Jew during the time of Christ either. It is for the people living in the ages to come, prior to their entrance to the 1,000-year reign of Christ, the millennial reign of Christ. Kita mo? Because mga uturan kon para na sa imo, dapat utdon mo imo kamot, kaya nakasala ka pagi sa kamot mo. Nakasala ka man pagi sa mata mo, tanaw ka lang da karon sang ano-ano da, nakasala ka lang sa mata mo, ngaway mo ginalukat. Because mga uturan, Lord mo man si Lord, si Jesus Christ, magsiling ka gani, Lord of all. Tanan sundon mo gitani siya kay Lord of all. Ngaway mo na ginasunod. Because that instruction actually is not for you, is not for the Jewish people during the time of Christ. It is for the ages to come. Mga katuran. Does it make sense, mga katuran? Kabay, nga ito ninaintindihan. Ephesians, mag-end ako sa verse, mga katuran. Ephesians chapter 2, verse 13. Balik ta dito. Kaya mo ini ang mangin subject sa atong study next Friday, mga katuran. Tandaan ta gini, next Friday, ma-start kita 7:30. Ephesians chapter 2, verse 13. Sino dire? But now, so, time passed. Genesis up to Acts chapter 7, Jewish, mga katuran, circumcision is priority. Pinili sang Diyos, ginpain sang Diyos, balaan, holy unto God. Gentile and circumcision, higgo, pati ilang kasapatan. Why nagapag-istorya ang Ginoo sila nga time sa mga Gentiles? Apang sa sining, but now, Ephesians chapter 2:13, mga katuran, gintawag si Paul nga mangin minister sa mga Gentile, mga katuran siya. But now, in Christ, then in Christ, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. In this dispensation of grace, mga katuran, the body of Christ, the church, grace, mga katuran, reign in this period of time. Grace reign. In this period of time, law, mga katuran, amo naga-reign. In this period of time, mga katuran,
grace reigned according to the book of Romans. Mga katuran, thank you so much for watching. Salamat members, salamat friends sa inyong pagtanaw, kagkabay, nangin mapuslano naton pagtuon subong sa pulong sa Ginoo, rightly dividing mga katuran, as instructed by God through Apostle Paul in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Again, I will say the verse mga katuran. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mayong gabi tanan. Thank you so much. Let us pray. Amay Lord nga balaan samtang kami Ginoo Lord bulagay sa mga gabi sa mga katawhan that are online. Akong pagpangamuyo Ginoo nga kutani may mga truths nga natalom sa kasing-kasing sa kada isa. Ayhan may mga kasing-kasing nga daw nabudlayan sa pagbaton sang kamatuoran mo Ginoo, how to rightly divide your words, your truth. Time past, but now and ages to come. Sa diin my Lord, klaro nga ginlay down ni Paul Ginoo Lord sa imo pulong paano naman i-divide ang imo truth. Nagpamuyo ako Diyos nga kung tani hindi makahatag sang hatred sa iban, kundi Ginoo Lord sa pagsubmitar sa imo pulong sa kamatuoran, because it is your instruction that everyone should study your word, rightly dividing Ginoo. Agud amon maintindihan yung may ara gali instructions sa Biblia that nga kinahanglan namon basahon kag tun-an apang inang instruction hindi sa amon. Kung may ara may instruction dapat namong tun-an kag basahon kag i-apply sa amon mga kaugalingon ka ina para sa amon. Kag ina nasulat mga sinulatan ni Apostol Paul nga amon apostol sa mga Hintil alin sa Romans at to the book of Philemon, na may mga doktrina pagid sa ages to come para sa mga tao naman mapuyo sa future after sang rapture kag ginagitawag ages to come. Ginoo Lord, salamat sa time sa higayon sa mapulong nga mo natun-an mga verses Ginoo Lord nga mo na discuss kabay ini mangin matuod sa amon mga kasing-kasing. Just teach us, O God, Lord, to humble ourselves and to submit to your words. We pray in Jesus' name. Amen.